Nagalit mga kababayan ang mga media dahil sinabi kasi ni Senator Marcoleta na karamihan sa kanila ay mga bayaran. Sabi pa ng mga media, ano ang iyong ebidensya? Oh, kinastigo si Senator Marcoleta mga kababayan. Ayaw nila tanggapin mga kababayan na sila daw ay bayaran. Ayun mga kababayan, sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi ko naman nila lahat Ang sabi ko, karamihan sa inyo. Hindi naman kayo lahat. Naghahanap kayo ng ebidensya na bayaran ang media? Narito ang ebidensya, pakinggan nyo po mga kababayan ha. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, Wow! Yan daw ang technique mga kababayan bago mo bastusin ang isang tao. Lagyan mo lang ng with all due respect and then banat ka na ng inyong tirada mga kababayan. the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement at kung ano po Ay, yung nako. evidence? Media sa Pilipinas mga kababayan, Diyos ko. Sinong maniniwala mga kababayan na hindi sila mga biased at natural, mga bayaran? Siguro yung mga tabahanting ilan mga kababayan, mga kameraman, yung ibang reporter mga kababayan, napipilitan lang kung ano ang re-report nila. Pero ang tinutukoy mga kababayan, ito si Senator Marcoleta, ay eto mga istasyon ng media. Ang mga may-ari mga kababayan, nagpapagamit sa mga bangagan. Para sabihin na bayaran ng media. Pwede nyo ba i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi. Karamihan. Dinerecho mo ba, media? Ganun? Yes, sir. Yes. Hindi. Ang sabi ni Senator Marcoleta, marami sa media ang mga bayaran. Gusto ko lang marinig muna para dahil marinig mo. Ha? Parang ganun yung taga. Narinig po namin lahat. Na? You meant PR. Sa karamihan kami. O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na Marami sa media ang bayaran. Totoo naman talaga yan mga kababayan Hindi ko nila lahat. Kasi, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. It was a 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the president. Kasi sinabi ng president noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami natin. Nambudol si Bag The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yun. So, mag-rally tayo to support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So, I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer. Inquirer, yung mga Star. tinatambalos-los Yung yan nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So, 11 reporters, 11 reporters heard it. Alam mo yun, wala man akong pangalan doon. Kahit na yung... hindi na, nilabas ang kanyang pangalan. Halimbawa, may naglagay. Narinig namin si RDM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text and he earned 3 paragraphs in that report. Yan ang mga kababayan, biased. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me
as though I did not exist on that day. I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po ba basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Karamihan. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa yan. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media is in a better and powerful position to help us. Kasi talaga nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Iyak ka, no? Kinikilala namin Mga yan. iyakin. Kumisan nga, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari, naghanapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers, hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina Illegal na yun itala eh. ng Korte Suprema. Doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Nasa labas ng bansa Ang yun eh. doktrina po ganito eh. Pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun din yung panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Ano? Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin, natanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po ito. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. 24 pa rin. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ng majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang gano'n? Ayaw po nilang matuloy. Tapos ngayon mga kabayan, nasabotahin na nila dahil sasabihin nila na hindi constitutional o ganyan, hindi legit itong kina Cayetano. Tapos ipapalabas sila mga kababayan na hindi ito ang legit. Tapos meron na silang reason mga kababayan, yung mga kakampwit nila na mga sangkot din sa flood control. Sasabihin ayaw ko pumunta dyan dahil hindi yan legit eh. Meron na reason mga kababayan, mga kakampon nila na mga dawit na hindi pumunta sa hearing. Ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila agad yung Blue Ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili. Kung sila po ay gagawa namang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumal-tumal na pagnanakaw na ito. Okay po yun. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po. Nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon. Walang pagdinig agad, di ba? At naglipas sila ng isang schedule para sa susunod na araw. Tapos binawi, naging mga kababayan, naging for further notice na. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo. Gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila
yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Akala ba natin ito mga dilaw mga kababayan, ayaw ng dito sa, di ba? Puputak-putak sila sa trillion peso march daw. Dahil trillion daw ang ninakaw. Tapos ayaw nila sa Blue Ribbon investigation. Ngayon po, Stupid and ngayon idiot. po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang. Magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano Double magiging digit. epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati, more than 50%. Wala na pong gusto sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi po tayo gagawa Instabilidad. ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Ano magkaisa? Gusto sila magkaisa tayo sa mga kababayan, sa mga kurakot? Stupid. Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang plan Ayaw namin makibangag. Diyos ko Lord. control. Para nagutan po naming lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan? Bingi-bingihan. Oo. Bulag pipi at bingi. 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan Wala. na binuksan? Hindi po Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na wag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po. Without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Walang kopya, no? Binigay lang po sa Gusto amin ay isang link. Kami ang blank. mag-print. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga Tapos, si Lacson, mga kababayan, ang reason niya, anong gagawin niyo sa kopya? Gagawin yung banderitas? Ungas talaga. Ano ba bang gagawin? Basahin, di ba? Ano daw gagawin sa kopya? Gagawin ba ng banderitas? Oh, Lord. staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap Mga staff. Kapag kayo mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung bang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? 500 pages. Wala na. Dadayain nila. Baka gawin nyo lang banderitas. About 400 pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Tilang importanteng mga bahagi doon. Ano pa po ang alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan po, yung may pumirma. Pero At kulang yun, mga kababayan. Partial report. Diyos ko, Lord. ako, sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po Link lang po Link. Kami po, kami magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parsa. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. Bakla Lacson. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang Maging kayo, patas kayo, media. Masyado kayo makamarkos po importante rito. Bumangag na rin kayo Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasalin. SP Cayetano, how do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you.
someone described this situation as para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Ano masasabi? Okay. Even if may kingdom ako, never naman ako hari. So yun po ang Iyan ang isang example ng kalokohan nito sa media. Parang hari na walang kingdom. Lord. si Ronald Llamas. Yung kasi Si Ronald Llamas pala, yung patatas ang nagsabi. absolutist yan eh. Naniniwala yan hindi sa democracy. Alam nyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy tapos when it gets messy, umaangal tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report? No. But I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. Read between But the what is lines. the reality? The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpok pa So lang unconstitutional talaga yun mga kababayan, yung session na ako, yun. hindi alam ni Senator Win, you cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinukpok ni Senator Win is that the motion is lost. Dapat ang ulo Kasi niya, 12 pinakbok lang. niya. Kami, nung nag-declare kami all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan niyo yung post ni Bam Aquino. Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Sabi nila maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila may anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa, hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan, napansin nyo kanina. If they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gano'ng kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang papatawag? So, the Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So dun sa inyo na buhay pa nung martial law, anong ibabalik natin yung ganung image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman na nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo kung napasa nila quorum 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12,
is 2/3. Yan ang kasunod nito. O anong kasunod? PIO con us. So hindi biro yung kasunod doon. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial. Kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangaangat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O bakit niyo yung sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards? I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po, anong reaction nyo nung sumipot po dito kahapon si Senator Escudero? Tapos nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm praying for him. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam de Pedro Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Diba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings. But I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Additional Jimmy. Sir, of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para ma-resolve po ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yun dahil alam niyong mali sila. That's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang 2, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yun, sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take 1 day, some take 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate. Paglaban yung totoo. But, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, parang inaano nila sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just 2 issues and 2 personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Senator, sir, just to follow up, can you just expound on what you mentioned a while ago that sometimes you have to bend the law to please Malacanang? Are you saying na Bend the Malacanang has a Constitution? hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Or what are you, is your reason for saying such? It's so. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata,
ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Di ba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Di ba? So, but let me say this, that's the problem. The president keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan. Yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Kompleto kami ng CCTV yan. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday piniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ng tamang impormasyon.